The NBA will always be a business. Kaya naman may mga trades na nakakalaglag pa nga, lalo na kung ang player ay parang nakakabit na sa identity ng team. Isa sa mga players na unang maiisip ay si Isaiah Thomas ng Celtics. Andyan din si Big Perk. Tapos si Marcus Smart naman ngayon. Ilan lang sila. Puro galing Boston pa. Pero konti lang ang mas bibigat pa sa nangyaring off-season blockbuster trade noong 2018. Ito yung pinakawalan ng Raptors, si DeMar DeRozan. Maraming Raptors at basketball fans in general ang nagulat dito. Ginulay ang munggo. Si Debo, na siyang nickname ni DeRozan, ang kanilang franchise player noon at hindi mo rin mapagkakaila na malalim ang chemistry nila ng star point guard na si Kyle Lowry. Pinaghiwalay ng trade na ito ang isa sa mga best friendships in basketball. Tinuldukan ang isa sa mga most successful runs in franchise history ng Toronto. Alam ko, meron pang mas successful dyan. Darating tayo dyan mamaya. Sa 7 seasons na magkakasama kasi sila, panalo ang Raptors ng 48 or more games ng 6 na beses. Naging all-star pareho ng 4 na beses. Palagi din silang within top 5 sa East rankings. Kaso nga lang, parati silang hinaharang noong kid from Akron na si LeBron na sweep pa nga sa huling yugto ng kanilang pagtatagpo at nabansagang pang LeBron to. At alam na natin ang sunod na nangyari. Pumasok ang big star na si Kawhi at nagbunga agad ito ng kampyonato para sa Canada. Iyak tawa ang mga fans. Masaya para sa Toronto pero nagmistulang sacrificial lamb tuloy itong si DeRozan. Pero palagay ko ay hindi mararating ng Toronto ang tuktok kundi dahil din sa mga ambag ni DeRozan. Una syempre, ang obvious na hindi mangyayari ang Kawhi trade kung walang value na ginawa si DeRozan sa Raptors. Kudos na din sa development ng team as a whole kasi bata pa ang team pero relevant in 3 eras. Yung Carter at T-Mac, yung Chris Bosh, pero lalo na sa time ni Lowry at DeRozan. Sa 9 na taon ni DeMar sa North, ginawa niyang consistent winner ang Raptors sa East. Ilang playoff appearances din ang pinangunahan niya at nag-improve pa siya bilang isa sa mga pinakadelikadong scorers sa NBA. Sabi nga natin kanina, iba ang friendship na nabuo sa pagitan ng backcourt tandem niya na si Kyle Lowry. Yung duo nila naging isa sa most talented partnerships sa liga. Kaso nga, may isang LeBron James na asa peak ng kapangyarihan noon. Yung 2010s era na yon, kapag nasa Eastern Conference ka, malamang sa alamang siya ang makakatapat mo. Tumupi ang Raptors. Una, pinakawalan nila ang Coach of the Year na si Dwayne Casey. Tapos, sinundan ng Kawhi DeRozan trade. Nasaktan ang magkaibigan at nagsalaysay si Lowry na hindi niya nagustuhan ang ginawa ng GM na si Masai Ujiri. Siyempre malungkot din ng fans, pero paano mo imamanage ang emosyon kung ang kapalit ay championship naman? Pero habang nasa isip natin yung imahe ni DeRozan na nanonood sa sofa ng championship ng team na iniwan niya. Hi, bittersweet. Masaya siya na nakuha ng Raptors ang championship pero nasa isip din niya na sana isa siya sa nagdala sa kanila doon. Basta, para sa amin, yung core duo nila ang nagsimula sa pagkapang ng team na yon. As great as Kawhi was, walang kampyonato kung wala ang build-up ng DeRozan-Lowry tandem. Ay siya! Ako si Luis Asco na plok sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump, Palero.